ni ano, boy hangin na lang daw siya. Tapos pabayan ka. Oo. Baka yun naman ang gusto ng sponsor, pabayan kayo. Hindi ko lang alam kasi yung... Kasi ang vlogger, kung ano yung gusto ng sponsor, yun lang naman sinusunod ng vlogger. Oo, alam ko yun. Ako siya naman may sabi na, sige pagkatapos mabahayan ka, operahan ka rin. Oo. Basta bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Kasi ang mga sponsor kasi, kunyari kami vlogger, nag-aantay lang din kami kung kailan magpapadala yung sponsor. Oo, hindi ko naman inaasahan kung magpapadala ba. Ano, dapat tinapat niya kaagad ako, wala nang padala eh. Ano yung gagawin natin? Kasi hindi kami makadesisyon kasi dyan eh. Mag-aantay kami kung kailan yung magpapadala yung sponsor. Kasi hindi naman ura-urada yan na pag ginusto namin, eh, mayroon agad. Eh, alam ko naman kasi yun. Eh dapat nakikipag-organize pa siya sa akin, oh. Wala pa eh. Ganon. Oo. Antay ka lang, ganon. Eh wala, nihi-niho. Wala ako naririnig sa kanya. Pero napabayang ka naman na. Dapat hindi sinagyan na maoperahan pa ako. Pinagdidikdikan pa niya talaga sa akin yung operahan daw kami dalawa ng anak ko. Yung asawa ko tayo umasa na umasa. Oh, ganun talaga eh. Hanggang wala pa yung pera eh, wala tayong umasa. Kasi nga ganun naman ang buhay. Mahirap umasa. Eh pag nandiyan na, dumating na, di magpasalamat tayo. Pero hanggang wala pa, kumbaga, wag muna tayong magbilang ng sisiw hanggang di pa napipisa yung itlog. Tanong muna tayo ng ano mga kaunda ko. Tanong muna tayo ng Alphamart kasi lah, magpapaload ako. Nandiyan na naman si kuya. Dadaan tayo papaload. Anong nangyari kay kuya? Nandiyan na naman. Oy! Kuya, kumusta? Pwede bang kamausap si ano? Ano nangyari sa'yo? Bumalik talaga ako. Magpapaload sana ako dyan eh. Ha? Gusto ko talaga siya makausap sa ginawa niya sa akin. Si? Maas. Bakit? So parang double dose ang ginawa niya sa akin. Maas. Kasi totoo lang, ayoko talaga magpabahay. Kaya gusto ko talaga maoperahan. Oo, ano nangyari ngayon? Nakapasok ako ng trabaho. Oh. Kasi pinag-usapan namin yan. Total hindi nyo naman kaya umakyat ng bundok. Na hindi nyo naman kaya kaming bahayan doon. Ano nangyari doon kayo Maas? Puro pangako lang siyang ginawa sa akin. Nag-usap kami, sabi ko sa kanya, huwag mo na akong anuhan na bahayan. Pinakuhan kami sa iyo. Gusto ko maupirahan na lang ako. Hindi ko na kailangan ng bahay. Oo. Sabi hindi talaga ko daw pwede. Kailangan daw bahayan lang. Bakit ganun ka ako? Kahit iarap mo kay Mas. Kailan ka pa bumalik dito? Nung ano ba yung 18 ata. Kasi ginawa ko, nagpapadala na lang ako sa pamilya ko. Ay, saan na yung anak mo? Nandoon. Naiwan? Oo. Eh, sinong nakatira doon sa ano? Sa bahay doon na pinano ni Maas? Pinano ko muna sa tsahin ko. Doon ang inano ko, pamasahe ko muna eh. Para sinunod ako lang. Para makausap ko si Kuya Boy. Ah, nakita na kayo ni Tolboy? Hindi pa. Hindi pa nakikita. Palagi nga ako nandito para makausap. Kanina nakita sa Jollibee na yan lang ako bati. Nakatubis na nakita. Ah, dumaan ka na doon kanina? Napansin lang kita kanina. Nakaupo ko. Nakaano ko sa motor mo. Nagte-text ka kanina. Eh, ibig sabihin, alam ni Tolboy na nandito ka. Ha? Kumain ka na? Haba, ito pala, nag-iipon pa lang ako eh. Nagpadala kasi ako kanina. Anong sinakyan mong pabalik dito? Ha? Anong sinakyan mong pabalik dito? Ano, bus din. Boss? Kaso nakapagtaka parang ano pala tayo na, na-scam pala tayo. Ano na scam? Yung po, 629 lang pala. Ang bayaran doon sa Pitex, 29 lang. Tapos ang binayaran natin, 46. Mismong konduktor ng pitch ang sinakyan natin. Oh. Nawala na rin talagang istasyon dyan sa Pasay. Dito ka na lang sa Pitex pupunta. Diretso na ang Pitex. 29 lang.
Eh, ano nangyari sa inyo pagsakayan sa Pasay? Papunta doon? Wala namang inano sa amin. Pagsakay namin doon, diniretso na kami. Si Silvestia na lang ang nagbayad doon. Binigay sa amin yung ticket na 3. Malaman ko doon sa katabi namin, kasabayan namin, tunay lang ang pera. Na-scam tayo ng 17. 1.7? Bali 3-4. Hindi ko naman hinaangad na hindi na pag-usapan na namin mag-asawa. Kasi gusto ko talaga kahit paano. Akala ko ba patay na si misis mo? Yun yung totoo kong asawa yung nandoon. Yung asawa, yung kinakasama mo dati dito, yung binigyan kita ng 11,000, yun yung kinakasama mo dito namatay. Tapos yung Kababata ko lang yun. asawa mo nandun talaga sa Yun Kabadbaran. talaga ang nanay niya. Nanay nung anak mo na mali, na kasama mo. Yun talaga ang totoong nanay niya. Silvi, yung nagkakilala kami, disgrasya lang. Anong sabi ni Tulboy Maas sa'yo doon? Puro lang sa kwento, ganun. Ultimo nga pa masaya kung pa nga nang problema eh. Alam naman niya, hirap na ako ron eh. Alam naman niya, pagbaba lang, pag-akyat, ang isang tao, 300 ang binabayad namin yan. Oo. Kaya nga ako, tinitiis ko na lang maglakad simula ron. Tinitiis ko ang 18 hours na lakad bago ko makarating sa Kapatagan. Dahil nangihinayang ako sa 300 ng pamamasahe ko. Oo. Yan ang ipinapaliwanag ko sa kanya. Hindi naman niya ako kayang intindihin. Sabi ko, ako papautangin mo, wala nga akong halos kapera-pera dito. Ikaw lang nga lang inaasahan ko eh. Pero natapos yung bahay mo, natapos yung pabahay doon Oo. sa'yo. Natapos na tabingi. Tapos yung mga yero, makapal pa yung makapal pa yung papel. Tara, kumain ka muna doon. Hindi pa kayo nakikita. Saka inaabangan ko eh. Hindi ko naman siya makausap, palagi may sakit. Kamusta, ate? Oh. Iyak na kayo, misis ko, hindi na nga niya alam kung ano gagawin na. Hindi ko naman halos kaya yung mga nabuhay doon. Ako, kahit man lang ako makapag-apply ng tagahugan o ano man doon, operahan sana ako. Yan ang pinapakiusap ko sa kanya, pati yung sa anak ko. Ay, kita mo naman yun sa video yun eh. Mahal sila ka mamagana rin yun dito. Ito ko, may bago na naman akong bukol dito. Pansin ko lang isang araw. Pero after ka na pababayan ni Tulboy Maas doon, binalikan ka pa nila doon? Yung pinakahuling ano naman ano. Kasi sabi niya sa akin, 1 linggo lang muna raw. Ako, alam naman problema, sabihin mo na sa akin, ang araw, ang oras, basta ako mag-aantay. Tapos gusto ko umalis ako, sinising niya ako na umalis, bakit daw ako umalis ng araw na yun. Kasi wala ka naman binanggit na ganitong araw ka babalik. Oo. Siyempre, nag-ano ako na, tagal ka na naman, nagpabalik mo pa naman yan. Ano pa, hindi mo kaya kaming bahayan doon sa bundok. Anuhan mo na lang kami ng napakumpirahan mo na ako. Oo. Isa ito sa ano na hindi ako makapag-apply sa trabaho. Alam mo dati, naalala mo nung binigyan kita ng 11,000? Inahanap pa kita dati nun eh. Kasi may plano dating sponsor na yon na paupupiran sana yan, kaso hindi na kita nakita. Hindi na nga ako kayo Oo. busy na nga ako titingda na palpak. Hindi ko alam kung kinutsaba lang kami nun eh. Yung kapatid niya, nabun daw kami pumwesto. Kaninong lupa yon? Hindi naman sa, parang ano lang yan, katiwala lang ang kapatid niya. Kung ano man, nagtinda ako ron. Oo. Ayun nangyari doon. Yung kay Mahas naman, katsahin ko yun talaga. Sadyain mo yung pinatayan nyo ng bahay ngayon doon. Kaya bumayad yung tsahin ko kasi alang-alang sa akin. Nagkaroon naman ng
Wala bang pwedeng hanap buhay doon na ano? Wala. Yung sa 5,000 niyang binugan, 3,000 na lang natira doon. Kasi pamasahin lang namin, 2,000 na. Pwede ba yung grocery? Binili ko na lang ng bigas, totoo lang. Bumili ako ng kalahating sakong bigas, tapos bumili ako ng pang-ano namin, pangkain namin. Tapos bumalik ako sa pagtitinda ko ng suso, nakuhauli ako ng suso. Kasi parang hindi pa rin kaya. Sige, kumain ka muna kuya. Ano naman ang kailangan ko talaga sa buhay. Baka ito pa maging mitsa ng buhay ko. Ang bukong ko na ito. Ano ang issue doon kay Tolboy Maas doon? Hindi boy hangin na lang daw siya. Tapos pabayan ka. Oo. Baka yun naman ang gusto ng sponsor, pabayan kayo. Hindi ko lang alam kasi yun. Kasi ang vlogger, kung ano yung gusto ng sponsor, yun na naman sinusunod ng vlogger. Oo. Alam ko yun. Tapos siya naman may sabi na, sige pagkatapos mabahayan ka, upirahan ka rin. Oo. Basta bigyan mo lang ako ng 1 linggo. Kasi ang mga sponsor kasi, kunyari kami vlogger, nag-aantay lang din kami kung kailan mapapadala yung sponsor. Oo, hindi ko naman inaasahan kung magpapadala ba. Paano dapat tinapat niya kaagad ako, wala nang padala eh. Ano yung gagawin natin? Kasi hindi kami makadesisyon kasi dyan eh. Mag-aantay kami kung kailan yung magpapadala yung sponsor. Kasi hindi naman ura-urada yan na pag ginusto namin, Oo, eh, mayroon agad. Alam ko naman kasi yun. Dapat nakikipag-organize pa siya sa akin wala pa eh. Ganon. Oo. Antay ka lang, ganon. Wala, niho, wala ako naririnig sa kanya. Pero napabayan ka naman na. Dapat hindi sinagyan na maoperahan pa ako. Pinagdidikdikan pa niya talaga sa akin yung operahan daw kami dalawa ng anak ko. Yung asawa ko tayo umasa na umasa. Oh, ganun talaga eh. Hanggang wala pa yung pera, wala tayong umasa. Kasi nga, ganun naman ang buhay. Mahirap umasa. Pag nandyan na, dumating na, di magpasalamat tayo. Pero hanggang wala pa, kumbaga, huwag muna tayong magbilang ng sisiw hanggang di pa napipisa yung itlog. Alam ko naman, dapat tawag ako ng tawag sa kanya, ayaw naman na may pag-usap. Pwede naman sabihin, pasensya ka muna, wala pa eh. At isa alam ko. Oh. Tawagan kami na sa kanila muna kasi wala pa. Oo. Ganun na lang. Tsaka ka lang muna, antayin mo lang. Pag dumating na, sasabihan na lang kita. Dapat tayo pag-uusap siya. Hindi, palagi niya akong tinataguan eh. Tawag ako ng tao sa kanya, pinapatay naman niya. Wala pa pera yun. Oo, hindi na nga tayo. Kausapin, pwede naman niya akong kausapin eh. Ngayon, bumalik ka dito, balik ulit ka sa normal, balik ulit sa dati. Ay, yung pera dati na binigay ko sa'yo, yung previous na unang kita ko sa inyo, binayad nyo ba yun sa boarding house? Hindi boarding house, yun lang, yung paupahan lang. Oh, boarding house nga, paupahan. Binayad ko yung iba. Hindi talaga kayo na gano'n doon, hindi kayo talaga nagtawag nun, yung sinasabi yung maglalako kayo doon sa fishport. Nagtinda? Yung kapatid niya ang nagsabi sa akin na doon na lang daw kami pumesto para hindi na raw kami mabago na mag-ikot-ikot dahil dyan naman daw maraming tao daw. Oo. Kung mga kapatid niya, tiwala kami, dito na lang kami. Oo. Una, wala akong nangyari. Yung mga 3 araw o 4. Kapatid ni nakasama mo, ni ate. Lalaki. Ewan ko parang isip ko talaga ultimo yung lagayan ng palamig ko na wala. Sabi ko, akala ko ba kilala ka rito? Walang tumatalo sa'yo. Nung ninakaw ba yun, wala bang lang nakarinig sa inyo? Wala. Sabi ko parang ano to yung ano tawag nito, yung parang pinagkaisahan kami nito Pati yung aso nyo, hindi man lang nagising yung aso? Wala yung aso ko ron. Tama lang anak ko.
Aligo sa sipon. Kami lang mag-asawa nandun. Tangaling tapat pa kayo ng nakawan. Yan ang mga pulis niya. Sabi ko, parang ano lang eh. Parang ano tawag na ito? So ngayon, mapapanood. Inside job. Inside job. Eh ngayon, mapapanood ngayon ni ano yan, ni Tulboy Maas yan. Anong masasabi mo sa kanila doon? Sabi ko lang sa kanila, dapat tinupad sila muna. Ba't nakipag-connect pa sila sa akin? Habang tumatawag ako, sabihin nilang wala. Ano naman ata kung intindi ng Tagalog. Sabi, nabinta daw yung bahay mo doon. Pamasahe ko dito. Sinanglamo kanino? Tapos yung sobra nung pinadala ko sa asawa. Ha? Yung sobra nung pinadala ko sa asawa. Ibig sabihin wala, hindi nakatira doon yung asawa mo? Sa pinagawang bahay? Sinong tumira doon sa pinagawang Oo. bahay? Ikaw lang mag-isa? Oo, pag kumukuha ko ng mga suso, tsaka yung mga kinasun ba? Ay, yung anak mo? Ito sa bundok. Minsan yung bunso ko kasama ko, dalawa kami. Yung case ko lang walang ano doon, walang ilan. Sige kuya, ganun na lang siguro. Ha? Yan lang naman ako yun. Magkano? Balitaan kita. Sabihin ko na lang to kay Tolboy. Ha? Sige. Ano naman yan mga kauntago. Pinauwi natin ng pinauwi natin ng Mindanao kasama ng mga sponsor, sa tulong ng mga sponsor. Ayan, pinabahayan pa siya doon sa Mindanao. So ang sinasabi niya daw, marami siyang mga sa buhay, tawag nito, marami siyang mga hinanaing sa buhay mga kauntago. So ayan, so bumalik siya ulit dito. Paano kaya yan So last time kasi mga kauntago, ayan, so last time tinulungan ko na ito, binigyan ko to ng papunan. So nawala yung pampunan, naubos, ninakaw daw yung mga paninda nila. And then hanggang nakita siya ni Tulboy Sardinas, ayan nga, tinulungan sa tulong din ng mga sponsor at napauwi nga natin ng Mindanao. To the extent pinagawan pa sila ng bahay doon sa Mindanao. Ngayon hindi ko alam kung ano na nangyari doon sa Mindanao, at si Boy Maas yung nag-vlog sa kanya. Ngayon bumalik ulit siya dito sa Maynila mga kaundago. Yan guys, bumalik siya ulit dito sa Manila. Yung bahay daw doon, sinangla niya daw sa tiyahin niya. Yun yung pinamasahe niya pabalik ng Manila. Yung anak niya doon naiwan doon sa asawa niya daw na totoo. So ngayon nandito siya sa Manila. Ayan, back to normal ulit tayo. Bumalik siya ulit sa dating gawi. Ayan dating gawi na ulit si kuya. Bumalik siya ulit sa dating gawi.
Ayan. Balitaan na lang kita pag ano. Ha? Sabihan ko si Tulboy. Nang kasi ano yung resulta mga kaundago? Kung yung tulong ano, ayaw, ikaw tulog ka ng tulog sa tao. Kung yung mismong tao nga ayaw naman tulungan yung sarili, eh wala tayong magagawa doon. Hindi ko na alam ang kwento niyan. Kasi napauwi nga ng Mindanao yan, tapos bumalik sila dito. Bumalik siya lang naman isa bumalik dito sa Manila. Ayan, so wala. Balik ulit siya sa panglilimos. Di ba? Parang ano tuloy ano? Nakaka ay nako, ano nangyayari? Di ba? Sabi niya sa akin noon, humingi ng tulong kahit pamasahin na lang pauwi ng Mindanao at doon na lang siya maghanap buhay sa Mindanao. Ngayon nakauwi ng Mindanao. Ang problema, bumalik ulit ng Manila. Ayan, bumalik siya ulit at doon na lang mas gusto niya mamalimos. Diyos mio. Nagulat ako ano. Magpapaload sana ako sa Alphamart. Ayan, nakita ko siya doon. So nandun, pinakain natin para ma-interview natin mga kawander. Pinakain natin para ma-interview natin kaundago. So ay binayad ko sa pagkain niya, barya lang yun ano, kasi wala naman akong pera. Kasi mahirap kasi kausapin siya doon sa Alphamart kasi nga may music sa ating likuran. Kaka-copyright tayo. Ayan. So sayang no, sayang yung mga nasayang na mga pera. Tama naman yung sabi ko sa kanya na ano, kung kailan na magpapadala yung sponsor, hintayin, huwag tayong demanding, di ba? So lalo na kami mga vlogger, kami mga vlogger, saka lang kami gagawa ng action pag nandiyan na yung pera. Kaya ako mismo, hindi ako nangangako sa mga taong nako-content ko. Hindi ako nangangako sa kanila. Kasi mahirap mangako. At syempre pag nangako ka, aasa ang mga yan sa'yo. Diba? Kung nangako ka ng ganito tapos hindi natupad, ikaw bang lumalabas na masama? So mas maganda dyan kasi wag lang mangako. Di magantayin na lang sila kung kailan papadala yung sponsor. Saka natin na ipapahatid yung tulong, di ba? Hindi ko alam ano nangyari doon, bakit nagkaganon. Malalaman natin yan pag nakausap natin si Tulboy Maas. Sayang yung sayang yung mga effort guys, sayang yung tulong. Nako, sayang talaga. Kayo nang bahala humusga kay kuya So may mga tao talaga na ungrateful sa mga natatanggap ng blessings. So tinulungan mo na nga lahat-lahat, sila pa yung parang demanding kumbaga sa mga tulong na binibigay. So sa mga sponsors natin, kayo na pong bahalang humusga dyan kay kuya. Yan, kung sa mga manonood, kayo nang bahalang humusga. So siguro naman ginawa naman namin lahat ng makakaya namin as a vlogger, diba? As a charity vlogger, tumulong kami sa abot ng aming makakaya, sa tulong na rin ng ating mga sponsors. But then, ayan nga, ganyan na naging resulta. So yan, pinauwi na lahat-lahat sa Mindanao. At ngayon gusto niyang bumalik dito at mas gusto niyang ganyan, ng hanap buhay, mamalimos
So may plano pa nga yan na mag-ipon daw siya ng pera at dadalhin niya yung anak niya daw dito at saka yung asawa niya, yung mag-ina niya. Ayan. So kayo nang humusga. Ayan. So maraming salamat. Hanggang dito na lang siguro yung video ko for today. Ayan. Maraming salamat sa walang sawang suporta, no? At sana ipatuloy niyo rin akong suportahan sa aking hatigayan, makatulong sa ating kapwa, no? Sa ating mga ginagawa. Ayan, dito sa Team Luzon. Ayan, sa pangunan ni Turboy Sardinas. Ayan, sa Motovlog, I love you, J. Guevara. At syempre ang inyong lingkod, Henry Undago. At syempre maraming salamat din sa Team Mindanao. Yan, sa Team Butete ng Mindanao, sa pangunguna naman ni Tol Edison Butete at Tulboy Maas at the rest ng team sa Mindanao. Maraming salamat din, ano, sa inyong tulong. Ayan, so kayo na po ang humusga kay Kuya Bukol, ano. Maraming salamat sa lahat at naway patuloy akong suportahan sa aking hatigaing makatulong din sa ating kapwa. Ayan, so maraming salamat at sa muli, God bless, bye bye.